Kakaalis lang po ni kaibigan po natin Dwinding Ninyo guys, no? Ngayon po, nais po natin na ipaabot po yung pinag-usapan po namin kasi po emergency po ang kanyang pag-alis po ngayon. Dahil po ay sinabi po niya ngayon na 2 araw o 3 ay wala pong naitalang paglindol. Mag-ingat po kayo guys ha. Baka po kapag ito ay sign na wala pong pagyanig, sabi ng ating kaibigan nung nag-usap kami kanina, hindi po pa siya nakaalas nun, sabi po na dapat kayo ay mag-ingat. Lahat po ng mga sinasabi po niyang mga lugar na tatamaan po yung Dabiguan, no? Mag-ingat po kayo kasi po ngayon medyo tahimik po yung panahon natin, no? Wala pong paglindol. Natakot si kaibigan baka po ay bigla pong dumating po yung pagyanig. Dapat po sasabihin po namin na tinanong ko po si kaibigan natin Dwinding Ninyo na saan po ba ang pinakamaraming bulkan, sa tubig o sa lupa. Ipinapaabot po nila guys, nakita po ng ating kaibigan mas maraming active na bulkan po sa ilalim po ng dagat, mas maraming bulkan sa dagat. Naku po, sana po guys hindi po ito maging masama ang kanyang pagpunta ngayon doon sa kanila. Kasi po nakita po ni kaibigan kapag mayroon pong pagtawag po sa kanilang kasamaan po dito doon sa kanilang kaharian, ibig sabihin mayroon silang nakita na dapat po ipaabot. Sabi ng ating kaibigan na mas maraming bulkan nasa dagat. Kaya pala na sinasabing Dabiguan kasi po doon po talaga nag-umpisa yung pagyanig ng lindol. Meron pong nakita ang ating kaibigan na sign na ilang araw na po wala pong pagyanig po ng lupa. Natakot ating kaibigan baka po biglang dumating po yung lindol na malakas. Dito ko pa na isip guys na napakadelikado talaga yung Dabiguan. Kasi yung Dabiguan mangyayari doon pala mag-umpisa sa bulkan yung pagyanig ng lupa, dahil po ay yung Portland, no, kung saan po yung ipinapaabot po ng P-Brooks, nasaan po ay pinakamalaking anong tawag dito, yung linya, no, na malaki po yung biyak. Yun po ang pinaka delikado po dito sa Luzon, dahil po kapag ito ay gumalaw, mas marami po ang alaot dire na mawalan ng bahay o maraming sugatan, maraming mamamatay. Ito po yung sinasabi ni kaibigan kanina, ipaabot na lang na daan. Kasi marami po nagtanong sa atin kung saan po daw ang pinakamarami. Kinakabahan po ako guys, dahil po ay nakita ko talaga sa panahon po ngayon guys, parang tahimik po talaga yung kalamidad, no? Naipokus po talaga doon po sa asan ba na lugar yun? Sa LA. Yung ipinapaabot ng ating kaibigan guys na sunog dito sa Manila, saan? Diyan sa Manila. Dapat kayo ay mag-ingat kasi mayroon po talagang sunog na mangyayari. Ito po yung sinabi ng ating kaibigan noong isang araw pa. Ngayon po, videohan ko sana yung pakikipag-usap namin kay kaibigan kanina. Sabi po niya, wag na lang, ipaabot na lang kung ano man yung habilin ko sa mga tao, na dapat po kapag gumalaw po yung lupa doon, pagyanig, lalo na yung Manila guys, grabe. Sa Bulacan, no, apektado po yan. Kinakabahan po ako dito guys, dahil po ay iba po talagang pakiramdam po ng ating kaibigan sa panahon po na ito. Kasi
mingaw ba, no? Sunog po ang ano ngayon po ang naipokus po sa ano natin panahon. Natakot siya kaibigan, baka po biglang dumalaw po yung lindol ha. Kung meron pong mga lugar na pagyanig, mag-chat po kayo sa amin, no, para po ay maipaabot natin sa lahat. Kasi po yun po ang sign po ngayon na may big one. Kasi ang sabi ng ating kaibigan, itiit, mas marami pala. Sabi ng kanilang hari na bulkan na nasa ilalim po ng dagat. Kapag ito ay gumalaw guys, yung pagputok doon sa karagatan, ito yung sanhi po ng tsunami at saka ito yung sanhi ng the big one. Diyos ko, kasi po malakas po yung pagyanig, kasi po yung fault line guys, no, kung saan po yan sinasabi ng PBOX, kung saan po yung malaking linya na pagbitak po doon guys. Pag ito ay karabitang mulihok, pag ito ay kikilos, mas marami pong bahay po na masisira dito. At ito na po talaga mangyari na binabantayan po ngayon ng panahon, lalo ng PBOX. Binabantayan po nila yung the big one guys. No, ilang year na po nakalipas na binabantayan po nila yung the big one. Kasi sinabi ng ating kaibigan, dapat po talaga na mag-ingat kayo, lalo na po sa mga malapit sa karagatan. Huwag kayong matakot ha, kasi yung ipinapaabot po natin, hindi po ito ay porket sinabi natin ay mangyari na. Babala ito na dapat paghandaan sa tao, na dapat ay hindi makalimot sa pagdasal. Kana lang po guys, no? Ayaw mo kabalaka. Kung malapitin kayo sa Panginoon, ay hindi po kayo dapat matakot. Pero gusto na po namin na laging may babala ang ating kaibigan, para po yung mga tao na busy po sa kanilang hanap buhay, baka po hindi na po nila alam, no, na mayroon palang papalapit at malapit ng mangyayari yung pagyanig po ng lupa. Kasi nakita ng ating kaibigan, hindi ko alam pa guys kung bakit po siya tinawag. Pasabi po ng ating kaibigan kanina, nang diretso-diretso siya nga umalis, ipaabot na lang po yung babala ko ha. Kasi po tinawag po ako ngayon kasi mayroon pong nakita po ang kanilang kasamahan po doon sa kanilang kaharian, na dito sa mundo ng tao ay mayroon pong nakita nila na hindi po maganda po talaga ang dating po sa panahon natin. No, dapat kayo mag-ingat guys ha. Sa lahat po ng malapit sa dagat, kung saan pong lugar na binanggit ng ating kaibigan noon na dapat kayo mag-ingat, na umalis po doon sa matataas po ng mga building, tulad po ng mga mall na ilang palapag, dapat po makaalis kayo ha. Maawa po kayo guys, kasi po nakikita ng ating kaibigan na may paparating po talaga na yung sinabi po niya na sunog mangyayari po yan dyan guys. Oo, mangyayari kasi ipinapaabot ng ating kaibigan na mayroong sunog po daw doon sa Manila banda. Salamat po sa inyo, huwag lang po kayong matakot. Sana po ay maintindihan po ninyo yung ipinapaabot natin, kasi hindi po ito pananakot lang. Alis na po tayo guys.